scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang araw! Ito na naman po ang inyong lingkod, Fanny Cudemus. Para sa ating Alam Ba Ninyo? Bago po ito dito sa atin, alam ba ninyo? Ayan! Ngayon po ay pag-usapan natin ang Metro Manila. Ang Metro Manila ay binubuo ng 16 na lungsod. Yan, 16 na lungsod. Mula Caloocan, Valenzuela, Quezon City, Quezon City, Marikina, Valenzuela, Malabon, Caloocan, Manila, ang pinakamalaki pala, Quezon City, no? San Juan, Mandaluyong, Makati, Pasay, Parañaque, Taguig, Pasig, at Pateros. Maliit lang Pateros. Patagig, malaki-laki, no? Las Piñas, Muntinlupa, at Parañaque. Yan, alam ba ninyo, nasabi ko nga kanina, ang Metro Manila ay binubuo ng 16 na lungsod. At merong 13, higit sa 13 milyong tao ang nandyan. Diba? Ito ang ikalimang pinakamataong urban area sa buong mundo. At sa kasalukuyan, sentro ng kultura, politika at ekonomiya ng bansa. Bago ito naging isang malawak na metropolis, ang Metro Manila ay dating binubuo ng mga sakahan. Maliliit na baryo sa kanayunan. Ito po ay nung unang panahon. At ang pinagmulan ng 16 na lungsod at isang munisipalidad ay makikita pa rin sa mga pangalang taglay nila ngayon. Tingnan natin ang 16 kung ano bang meron dyan. Bakit ba Caloocan ang tinawag sa kanya? Nung sinasabi ang pangalan ng lungsod na ito na walang direktang daungan sa dagat, ay nagmula sa salitang ugat na Tagalog na luok, na nangangahulugang bay. Yan. Na Tagalog na luok. Yan, di ba? Ay, mali ako. Tagalog na luok at nangangahulugang ito ay bay sa Tagalog. Sa English. Na tumutukoy sa kalapitan ng lungsod sa dagat. Ngunit marami rin ang naniniwala na ang pangalan ay isang laro ng salita mula sa kasulok-sulukan o kaloob-looban. At nangangahulugan na pinakaloob na bahagi, ang pangalan ay isinapilitang Caloocan. Ngunit ang ilang lokal na tumatawag dito bilang Caloocan. Kasi tayo spelling Caloocan, di ba? Sa kanya, tawag sa kanya, Caloocan. Yan. Ayun po yung nasa tasa. Susundan natin ang Las Piñas. Nasaan ba Las Piñas? Nasa dulo, sa baba. Ayun, nakikita nyo ba? Ang kasalukuyang pangalan ng lungsod ay salin sa Kastila ng The Pineapples. At karaniwang paniniwala na ginamit ng mga magsasaka mula Cavite at Batangas ang lungsod bilang lugar ng kalakalan para sa kanilang mga produktong pinya. Pinya ang produkto nila. Yan. At sabi nga ay ang produkto nga nila ay pinya, sabi nga natin kanina. Gayunpaman, ayon sa mga tala nung unang bahagi ng 1800s, ang lungsod ay tinawag na Las Peñas. Yan. Diba? Las Peñas. Gets nyo? Las Peñas. Okay. So, katagalan nito, nangangahulugan ng the rocks. Diba? Yun. Na Las Peñas ngayon ay naging Las Piñas.
Sa mga susunod po, palalawakin pa natin ito. Dito sa lang sa ating Alam Ba Ninyo? Okay, asan ngayon ang Makati? Yung nasa gitna, oh. Yun. Mas malaki pa rin ang Quezon City. Taliwas, ito Makati na po tayo ha, sa Makati. Taliwas sa popular na paniniwala, ang pangalan ng Makati ay hindi tumutukoy sa pangangati. Hindi pala. Ito ay nagmumula sa salitang kumakati na Tagalog para sa pag-alis ng tubig. Ayon sa mga kwento ng tanungin ni Miguel Lopez de Legazpi, ang isang Tagalog, kung ano ang pangalan ng lugar. Yun, tinanong niya. Sinabi ng Tagalog na hindi nakakaintindi ng kasila na Makati, kumakati na, habang tinuturo ang ilog Pasig. Yun. So, hindi siya Makati, kundi kumakati. Yung tubig yata yun, di ba? Parang gano'n. Yan. Las Piñas tayo. Sa Las Piñas. Turo nga ninyo. Ayan. Asa na tayo ba? Makati, Malabon. Yung Malabon na pala tayo, RP. Malabon. Turo, ayun. Nasa kaliwa ko at kanan ninyo. Kalapit ng Valenzuela at Caloocan. Pahaba yung Caloocan. Hanggang dito sa may meron, no? Tinan nyo, di ba? Ang Malabon ay pinaniniwalaan ang pangalan ng lungsod ay pinaikling version ng Maraming Labong. Na tumutukoy sa kasaganahan ng mga kawayan sa rehiyon bago pa ang urbanisasyon. Yan. Okay, Malabon. So parang maraming labong ang ibig palang sabihin nun, no? Maraming labong. Yun. Mga bamboo shoot po yun. Sa Mandaluyong, asan yung Mandaluyong? Nasa gitna, maliit lang din pala siya. Yan. Maraming kwento tungkol sa pinagbulan ng pangalan ng Mandaluyong. Isang romantikong kwento. Ang nagsasabi na ang lungsod ay pinangalanan ng dalawang ipinagbabawal na magkasintahan, sina Luyong at Manda, na nagtanan daw at nanirahan sa lupain na kilala ngayong bilang Mandaluyong. Isa pang kwento ang nagsasabi na ang lungsod ay pinangalanan dahil sa dami ng puno ng luyong. Ngunit isang mas malamang na kwento ay ang nagsasabi na tanungin ng mga Espanyol ang mga lokal kung anong pangalan ng lugar. Sinabi nila ang lugar ay Madaluyong. Madaluyong. Nangangahula ng pag-alon o malalaking alon mula sa dagat na tumutukoy sa mga burol at lugar. Ayan, sa Manila na tayo. Ayan, medyo malaki-laki na konti ang Manila, pero mas malalaki pa yung Valenzuela. Malaki ang Manila kumpara mo sa Mandaluyong at Makati. Okay, sa Manila na po tayo. Ang lokal na pagbigkas ng Maynila bilang Maynila ay nagpapahiwati ng pinagmulan ng pangalan ng lungsod ay ang Maynila. Ay isinalin bilang kung saan matatagpuan ang indigo na tumutukoy sa halaman na mula dito ay maaaring kumuha ng likas na tina ng indigo. Ang nila ay Sanskrit para sa indigo na nagpapahiwatig ng paglalakbay at eksplorasyon ng mga Asyano bago ang kolonyalisasyon. Kolonisasyon. Samantala ang Marikina na parating binabaha. May ilang maalamat daw tungkol sa pinagmula ng pangalang Marikina. Ngunit ipinakikita ng mga dokumento ng kasaysayan ng lungsod noong 1787. Ang bayan ay tinatawag na Marikitna.
marikit na. At ayon sa kwento, nang tanungin ng isang paring Jesuita ng Kastila ang isang manggagawang Pilipino kung ano itatawag sa gusali ng kanilang ginagawa, ang Pilipino na hindi nakakaintindi ng Kastila ay sumagot ng ganire. Marikit na po. Ayan, marikit na po. Na ang ibig sabihin ay maganda na po. Marikit kasi is beautiful, di ba? Yan. Isang historiador din na nagsasabing ang lungsod ay pinangalan kay Captain Berenguer de Marquina. Ayan, yun. Isang opisyal ng kolonyal, ang apelido'y Marquina, ay ninuno rin ni Jose Diokno at Chel Diokno. Ang Muntinlupa, yung dulon-dulo na yon. Medyo malaki-laki din, no? Katulad ng maraming lugar sa Pilipinas, sinasabing ang lungsod ay pinangalan base sa topografiya nito. At ang Muntinlupa ay tumutukoy sa lupain ng bundok. Yan. Ayon sa isang kwento, ang Muntinlupa na nangangahulugang maliit na lupa ay orihinal na ginagamit para pangalanan ang lungsod. Munting lupa. Maliit na lupa o maliit na bundok daw o lupain ng bundok. Ang nabotas, naku, walang pasok kaninang nabotas ha, kasi high tide. Ang pangalang nabotas ay nagmula sa salitang Tagalog na nabutas. Nabutas na tumutukoy sa likas na pagbabago ng heograpiya ng lugar sa paglipas ng mga taon. Nag-iiba. Ang lungsod ay nakatayo sa isang lugar na may maraming deltas ng ilog. At ayon sa isang alamat, ang lupaing nag-uugnay sa Manila at Nabotas ay dating buo. Asan ba yun? Manila, Nabotas. Ayun, Nabotas, Manila. Hanggang sa isang araw ay bumigay ito sa dagat at ang tubig ay tumapon mula sa ilog patungo sa karagatan. Kaya tinawag ng mga lokal ang lugar na ito na Nabutas. Nabutas. Yan, kasi na parang tumapon mula sa ilog ang patungo sa karagatan. Di ba? Yan. Nasaan ang Paranaque? Medyo malaki-laki din ang Paranaque. Ayon sa kasaysayan, ang pangalan ng lungsod ay isang inangkop na bersyon ng Palanyag, at na dating pangalan ng ilog Paranaque. Ngunit may mas nakakaaliw na kwento tungkol sa isang kutsero na Pilipino nagmamaneho ng kalesa. Kasama ang Espanyol nang sabihin ng mga Espanyol na para aki. Nang ibig sabihin ay huminto dyan. Hindi naintindihan ng kutsero ang sinabi nila at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. At ang parirala ay nagmarka sa pangalan ng lungsod. Paranaque, Paranaque na ang nangyari. Di ba? Yan. Tunguin natin ang Pasay. Nasaan ba Pasay? Ayun, katabi ng Makati at Taguig, no? Yon. Bago ito tinawag na Pineda ang lumang pangalan ng Pasay. Pineda. Aba, amin yan, ha? Diba? Na sinasabing pinangalan ang lungsod kay Dayang-Dayang Pasay. Isang prinsesa ng sinaunang kaharian ng Namayan. Sinaunang kaharian ng Namayan. Isang mas romantikong kwento nagsasabing ang lungsod ay pinangalan matapos ang trahedyang kwento ng pag-ibig ni Paz at Jose. Matapos nilang ipagbawal ang kanilang pagmamahalan, namatay si Paz. Dahil sa lungkot at umiyak si Jose, ang Paz ay sa kanyang libing. Yun, dalang ko ang kwento pala yan, di ba? Paz ay.
Samantalang ang Pasig, nasaan ba ang Pasig ba? Ayun, malapit sa Marikina. Marami namang kwento ang umiikot sa pinagmula ng pangalan ng Pasig. Ngunit lahat ay umiikot sa tubig. Ang pinaka-convincing teorya ay pinangalan ang lungsod mula sa Pasig, na isang salitang Sanskrit para sa tubig, na nagmumula sa isang katawan ng tubig patungo sa iba. Na tumutukoy sa Ilog Pasig. Isang teorya ang nagsasabing ang pangalan ng lungsod ay mula sa salitang Sanskrit na pasega, na nangangahulugang buhangin, habang isang kwento ang nagsasabing nagmula ito sa salitang Tagalog na mabagsik. Yun, mabagsik. Na tumutukoy sa malakas na agos ng Ilog Pasig. Yun, Pateros. Tingnan natin ang Pateros. Ang nag-iisang munisipalidad na sa Metro Manila ang sinasabing ipinangalan ang Pateros dahil sa industriya ng patong. Pateros. At sapagkat ang Pateros sa Kastila ay nangangahulugan na nag-aalaga ng mga patong. Pateros. Ibig sabihin, nag-aalaga daw ng mga patong. Pag nakarating na ako dyan. Mariri itong naiugnay sa salitang sapatero o shoemaker, na isa pang pangunahing industriya ng naturang lugar. Oo, marami dyan tsinelas na magaganda at bago, di ba? Quezon, yun ang pinakamalaki, Quezon City. Laki, oh. Laki pala. Hindi na mahirap hulaan kung saan nagmumula ang pangalan ng Quezon City. Ito ay pinangalan sa dating Pangulong Manuel Quezon nung siya'y nanunungkulan noong 1939. Hindi man yan nilagdaan ng batas, ito'y naisa batas dahil sa pagsikap ng pambansang asembleya. Ng Pilipinas. Ang Aurora Boulevard sa Quezon City ay pinangalan din kay Aurora Quezon, ang asawa ni Manuel Quezon. Ang Pag-asa ay may kanya-kanyang probinsyang ipinangalan sa kanila. San Juan, puntahan natin ang San Juan. Tulad ng pangalan nito, ang lungsod ay pinangalan kay San Juan Bautista. Kilala niyo ba si San Juan Bautista? Yung nagbibinyag, di ba? Yon. Ngunit ang orihinal na buong pangalan ng lungsod ay San Juan del Monte, na tumutukoy naman sa mabundok na topografiya ng lugar. May ilang mga lugar na sa Pilipinas ang dedikado kay San Juan Bautista tulad ng Laguna, Batangas at Bulacan. Yan po ang Pateros. Diyan kumukuha ng mga balot, di ba? Oh, nakuha natin ang Taguig. Ayan. Naku, lagi bumabaha din dyan dati. Ewan ko lang ngayon. Ang Taguig ay nakapalibot sa Laguna de Bay. Ayan. Tama yun dito. Ito. Sa silangan nito, kaya't hindi nakakagulat na ang pinagmulan ng pangalan nito ay naiuugnay sa mga magsasaka, mangingisda sa naturang lugar. Tinatawag silang mga tagagiik o mga tagagiik ng palay. Sa Tagalog, ngunit hindi naman masasabi ang Espanyol ang salitang Tagalog. Kaya't pinaiklian ng parirala na Tagig. Tagalog pala yung Tagalog, tagagiik. Kaya naging Tagig na siyang ginagamit na pangalan sa lungsod ngayon. Ang huli. Tingnan natin asan yung huli. Valenzuela. Saan ang Valenzuela dyan, RB? Nasaan? Yun sa may taas ng kanan nyo at kaliwa. Ang Valenzuela ay tinawag na Valenzuela. Ang lugar ay kilala bilang polo nang nagmula sa salitang Tagalog na pulo. Nangangahulugan tong isla.
Ang Luzon na walang direktang daungan sa dagat ay napapalibutan ng mga ilog na tila nagbibigay ng impresyon na ito ay isang isla. Ang lungsod ay pinalitan ng pangalan na Valenzuela bilang parangal na sa Pilipinong doktor at leader ng revolusyonaryong si Pio Valens. Kaya ito'y naging Valenzuela. Yan po ang ating 16 na ang Metro Manila po ay binubuo ng 16 na lungsod. Ayan. At higit sa 13 milyong tao naman po ang naninirahan dito, ha? 13 milyon na tao ang naninirahan dito. Yan. So, meron tayong mula sa itaas natin, meron tayong Caloocan, Valenzuela, Quezon City na pinakamalaki sa lahat na lugar, Marikina, Malabon, Caloocan, Navotas, Manila, susunod ng malaki-laking kaunti, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Makati, Pasay, Pateros, Taguig, Parañaque, Las Piñas, at Muntinlupa, Navotas sa kaliwa. So, ayan po ang ating mga alam ba ninyo sa araw na ito, ang Metro Manila ay may 16 na lungsod. Ayan po yung binabanggit natin. Ano po? Sa mga susunod po, ha? Antabayanan nyo. Marami po kayo matutunan dito na sa ating alam ba ninyo? Hindi pa nagpapaalam ang inyong lingkod. Magpaalala muna tayo, RB. Maghanap ng trabaho, saan tayo magsisimula? Una, mga job fairs. Diyan, pwede tayo. Ang mga job fair ay mga event kung saan maraming kumpanya ang nagsasama-sama upang mag-alok ng trabaho. Magandang pagkakataon ito para personal na makausap ang mga potensyal employer at direktang mag-apply ng trabaho. Pangalawa, Public Employment Service Office. Ito ang mga opisina ng gobyerno na tumutulong sa mga naghahanap ng trabaho. Sila ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng job matching, career counseling, at pagsasanay para mapadali ang paghahanap ng trabaho. Ikatlo, online job portals. Ito yung Job Street, Indeed, etc. Ang mga online job portal ay may mga website na kung saan maaaring maghanap at mag-apply ng trabaho online. Dito, maraming job listing mula sa iba't ibang kumpanya at industriya. Pwede rin itong mag-set up ng alerts para malaman agad kung may bagong job openings na akma sa inyong profile. Ika-4, social media Facebook link. Ang social media platform tulad ng Facebook at Link ay nagiging popular rin sa paghanda o paghahanap ng trabaho. Sa Link, maaari kang makipag-network sa mga professional at maghanap ng mga job posting sa Facebook. May mga grupo o pages na nagpo-post ng job vacancies. Ang mga nabanggit na paraan ay makakatulong po sa inyo na mas madali at mas mabilis na makahanap ng trabaho. Importante lang na subukan ng iba't ibang paraan upang makita kung alin ang pinaka-epektibo para sa inyo.